Sa pagkakataong ito ay mag-aaral tayo. Punta po natin pag-aaral, Essential Doctrines of the Church. Alam ko, handa naman na po kayo. At ito salita yung tema natin ito, o pinaka-main theme, yung ating Essential Doctrines of the Church ay yung ang katuparan ng kaligtasan ng mga pinili. Yan po, ginawa na po yung kaligtasan. Nung una, pinlano pa lang, ano yung ginawa niya, di ba? At ano sino yung gumawa? Ito pinapakita na po sa atin. So babasahin po muna natin yung key verses po natin. Doon po sa Isaiah chapter 43 verse 11. Ako'y sa makatuwid baga, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Verse 12. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas. Past tense. Nagligtas na po siya. Meron na siyang pinili. Di ba? Sabi, at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Verse 13. Oo, mula na magkaroon ng araw ako nga, at walang sino man makapagliligtas sa aking mga kamay. Ako'y gagawa, sinong pipigil? O siguro, kung may paparusahan siya, at sino ililigtas niya, sino makapipigil? So, yun po ibig sabihin po yan. Ngayon, lesson 3 po tayo. Itong lesson 3 na to ay ang salitang propitiation. Ano yan sa Tagalog? Yan po, pangpalubag loob. Napakagandang doktrina po ito na sinakatuparan ng Panginoon ng kaligtasan ng mga pinili. Ayon sa pag-aaral natin, decree, di ba? Ordain, as election, counsel, foreknowledge. Naalala nyo, di ba? Called, tinawag tayo, di ba? Hindi walang katuturan yung pagtawag sa atin. Kasi bakit? Merong kasing gaganap at talagang magpupulpil ng pangako ng kaligtasan. Kaya sa chapter 43, verse 12, na siya'y nagpahayag at siya'y nagligtas, past tense, wala pa yung tagapagligtas, pero ito'y nangyari na, ang pagliligtas. Kailangan lang may gumanap. Mahalaga po yun, sinabi ko po yun para maintindihan natin. Propitiation o pagpalubag loob. Propitiation, pagpalubag loob, sa Greek word po niyan, hilasmos. Sabi niyo po, hilasmos. Ang ibig po sabihin niyan, to render favorable. Pag sinabing to render to favorable, gawan ng mabuti o gumawa ng mabuti. O magkaloob siya ng mabuting bagay. Kasi ang Diyos mapagbigay, di ba? Kumbaga sa isang salita na mapagkawang gawa, di ba? Kabutihan po 'yon. Pero siya ibinigay niya yung pinakamabuti. Yung pagliligtas. Pinag-usapan natin yung kaligtasan. To appease, o ibig sabihin po dito, yung para daw tayo ay mas magbigay ng kasiyahan. Ayon. Doon magbigay siya ng kasiyahan. Sabi niyo po, kasiyahan. Ibig sabihin, yung pagbibigay ng salita na pampalubag loob, una, kaino siya nagbigay ng kasiyahan. Pangalawa, sino yung binigyan niya ng kasiyahan? Dalawa po yun. Kasi siya nagbigay pampalubag loob sa Diyos. Sa Diyos siya nagbigay ng kasiyahan. Diba? Kasi nagkatawang tao siya. Pangalawa, nagbigay kasiyahan siya kanino? Sa mga taong iniligtas niya na hindi karapat-dapat. Mahalaga po yung sinasabi ko po yan. Kaya sinasabi niya po dyan, favorable to satisfy kasiyahan. At yung isang salita po dyan, yung upang ang tao at ang Diyos, una ang Diyos ay masiyahan. Kasi ang Diyos galit. Diyos galit. Galit talaga ang Diyos. Kaya kailangan merong, hilasmos. Yung pampalubag loob sa kanyang galit. Mawala yung kanyang galit. Yun ang ibig pong sabihin dito. Hebrew word po, o sa isang salita po dyan, upang payapain, to appease. Tapos yung to calm, yun po yung sinasabi dyan, yung magkaroon ng, kalma yung galit. Yun ang ibig sabihin po dyan. Sa Hebrew word po, yung salita po dyan ginamit, yung kaporet. Means, isa lang po yan, covering. Sa Hebrew word, ginamit po yung propitiation, ginamit yung salita na covering, pagtakip. Isang salita po na ginamit natin nakaraan, na pag-aral natin, yung atonement. Pagtubos, pantubos.
pagligtas sa atin sa ginawa ng ating Panginoon Kristo, tinubos po tayo. Atonement po ang ating pinag-usapan noong nakaraan. Ng pag-usap natin, una, substitution, tapos pangalawa po, reconciliation. Pangatlo ngayon, pinag-usapan natin yung salitang propitiation. O makinig kayo mabuti, ito po, mahalaga po ito. Sa text na kukunin natin, natagpuan po natin yung salita po dito na salitang hilasmos. Ginamit po ito. Tingnan po natin. In 1 John chapter 2, verse 2, ito po, ginamit po dyan sa Griego, hilasmos. Kahit isearch nyo po yan. At siya ang pampalubag loob sa atin, sa ating mga kasalanan. Sino tinutukoy dito na siyang pagpalubag loob? Si Jesus Christ. Siya yung pampalubag loob para yung galit ng Diyos sa atin ay mawala. To appease. At ito'y pumayapa. To calm. Yung sinasabi natin sa kanina, sa Griego. At sabi niya rito, dahil sa ating mga kasalanan. Kaya pag merong atonement, isang salita sa Hebrew, atonement, isang salita po doon, ito'y patunay yung kasalanan natin na patawad na. Kaya nagkaroon ng pagpalubag loob, nawala yung galit dahil sa kasalanan ng Diyos. At ito po ang pinakamagandang gusto kong bakit ginamit po itong salita pong hilasmos dito. Ito po yan. At hindi lamang sa ating mga makasalanan. Take note, ito po, ewan ko kung mag-agree kayo, pero ito ang salita ng Panginoon sinasabi. Hindi lamang saan, kundi sa buong sanlibutan din naman. Ano kaya ibig sabihin nito? Lahat ba maliligtas? Hindi po. Ang sinasabi niya po dito, hindi lamang tayong mga Israel. Kasi si Apostle John, siya po ay tagapagturo o apostol ng Israel, ng mga Hudyo. Amen. Hindi lamang po sila, kundi naman sa iba't ibang panig ng buong mundo. Kung sino-sino mga Christian doon. Kung sino-sino mga pinili doon. Pero hindi lahat ng tao ay pinili. Mahalaga po yon kasi ito pong pampalubag loob doon lamang sa mga pinili na unang pundasyon na pinag-aralan natin. Para sa kanila lang yung kaligtasan. Ewan ko kung mag-agree kayo. Sana parehas po tayo ng faith. O makinig kayo. Ito po, isa pa. Basa po tayo. Dahil iiwanan ko po yan, pero babalikan natin sa huli po yan, yung text na ginamit po natin. Pamamaraan ng pampalubag loob. Ano kaya ang pamamaraan? Ano kaya ang ginawang kasangkapan para ang galit ng Diyos ay mapawi? Mahalaga po yung kasalanan na nawala, yung galit ng Diyos kasi nandun, hanggat nakikita yung kasalanan, ang Diyos galit. Mahalaga po yun. At kailangan meron pampalubag loob yung propitiation na ating pinag-aaralan. Ito po siya. In Romans chapter 3, verse 25, at siya'y inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob. Sino kaya ito? Si Jesus Christ. Sino naglagay? Ang Diyos. Ibig sabihin, sa katawang tao ni Jesus Christ, yun. Sa pagkakatawang tao ng Diyos, kasi siya ang gumawa, ang Diyos eh. Ang pagkakatawang tao niya, ang ginawang salarin ay alin? Yung katawan na pampalubag loob. Kasi ang mga makasalanan ay may katawang laman. Amen. O makinig kayo, sabi sa pamamagitan ng pananampalataya, kasunod yung faith, sa kanyang dugo, opo, binanggit natin kanina, atonement pa rin. Pumapasok pa rin tayo sa isang covering. Dahil sa atonement, yung dugo, kung walang dugo, without the shedding of blood, sabi ng Hebreo, chapter 7 yata yon, there's no remission. Walang katubusan kung walang pagbububo ng dugo. Kaya yung atonement kasama po dyan. Okay, mahalaga po yan. Upang may pakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin. Yung take note nyo po dyan, yung pagpapakilala ng katwiran ng Diyos. Kasi bakit? Ang sinugo niya ay kanyang anak. Yung pampalubag loob, isinugo niya. Kung walang pampalubag loob, walang katwiran. At ang sabi niya dyan, dahil hindi pagpansin sa kasalanan, binabaliwala yon yung kasalanan natin. Bakit? Isusugo niya pagdating ng time yung kanyang anak. Binabaliwala niya muna. Kaya may inutos siya sa Israel mapag-usapan natin mamaya yan. Sabi niya na nagawa na nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos, matyaga ang Diyos. Hindi niya kagad binabagsak yung galit niya sa tao na makasalanan. Kasi baka madamay yung mga pinili.
Kaya kailangan merong pampalubag loob para mawala yung kanyang galit. Mahalaga po yan. Notice, upang maligtas tayo sa galit ng Diyos, hindi. Ang ginamit po pala dyan, ang ginamit pong salita po dyan, hilasterion. Yung salita dyan na hilasmos, kinuha po yan yung sa chapter 3:25, yung pampalubag loob na ginamit dyan sa Griego, hilasterion. Pag sinabing hilasterion, an expiatory, o ibig sabihin expiation, or atonement, mahalaga po yung kaya sinabi itong ito dahil may dugo dyan na nakalagay. Ginamit po yung dugo, ginamit dyan sa pampalubag loob, o yung faith, tsaka yung dugo. Ibig sabihin, yan po'y tumutukoy sa atonement. All of this refer to setting, satisfy, or repaying a debt. Kaya kasama po yan. Ibig sa pinag-usapan natin yung salita pong substitution at yung reconciliation, diba? At ito ngayon, iisa po sila. Nagkakaugnay-ugnay po sila. Ginamit yung salitang ito para patibayin yung salitang pampalubag loob. Siya yung pampalubag loob ng Diyos. In Ephesians chapter 2 verse 13, datapat ngayon, eto na po, datapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Sino yung inilapit? Yung mga pinili. Amen. Sila po yung nagkaroon ng paglalapit ang tao sa Diyos dahil doon sa ginawa ni Jesus Christ. Sa dugo. Di ba? Noong unang panahon na ito, tayo malayo. Ngayon ay covering na. Ano nangyari? Ang Diyos hindi na tayo tinignan na masama. Dahil doon sa pampalubag loob niya na ginawa niya. Mahalaga po siya. Okay, una, sinabi po, may nilagay po akong truth po dito, hindi po pala una. May nilagay po akong truth dito, meron nakalagay kaya dyan? Wala. Yung propitiation describes, ayan, meron dyan kapatid. Propitiation describes the means by which the wrath of God is turned away from us. Ang ibig sabihin daw, yung damin po ng propitiation, ito yung nagpapakita na ang ibig sabihin ito, yung galit ng Diyos ay inalis niya sa atin. Kasi bakit? Nagkasala ang tao. Pumasok sa pamamagitan ni Adan, pumasok ang kasalanan at sumagana pa, sabi sa Romans. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, mas lalong sumagana ang biyaya sa pagpapatawad. Amen. Kasi nga, meron ng propitiation. Meron ng dugo na natigis na covering. Inalis talaga, even yung kasalanan na maaari pa natin magawa. Cover na po yun ng blood ni Jesus Christ. It is finished. Sinabi niya sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa, basahin po natin. In Romans chapter 5 verse 9, bakit ko sinabi yung galit ng Diyos ay naalis na sa atin dahil sa propitiation. In Romans chapter 5 verse 9 to 10, lubha pa nga ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, covering, atonement, ay mangaligtas tayo saan? Ang Diyos galit sa tao dahil makasalanan. Pero kahit pinili ka, may galit pa rin na nananatili doon dahil wala pang yung pag-shedding ng blood eh. Hello? Kaya ang Diyos galit pa rin sa tao. Pero nung namatay na ang Panginoon sa krus, wala nang galit ang Diyos sa tao. Amen? Mahalaga yun dahil may nagpalubag loob na. Sabi niya, lubha pa nga ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Tuloy po natin ang mga verse. Verse 10, last. Na sinabi po dyan. Sapagkat kung noong tayo yung mga kaaway, tingnan mo, even ang mga pinili kaaway. Kaaway, ang ginawa ng Diyos, pinagkasundo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ibig sabihin, yung ginamit dito, yung pinag-aralan ng karaan, yung salitang reconciliation, ipinagkasundo. Ibig sabihin, kaya tayo pinagkasundo para yung galit ay mawala. Kaya ang ginawa ng Diyos, yung propitiation, ibinigay niya. Para siya mismo, magpalubag loob sa Kanya. Una sa Kanya, sa Diyos. Pangalawa, sa tao. Nalulugod tayo, di ba? Tuloy po natin. Sabi niya ng kanyang anak, kamatayan ng kanyang anak,
lubha pa ngayong mga pagkasundo na makapagliligtas tayo sa kanyang buhay. Kasi bakit? Yung galit na wala, anong kasunod? Buhay na nagmumula sa kanya. Amin po ba? In Ephesians, 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, kaya nagkakaugnay-ugnay substitution, reconciliation, propitiation, yan po sa Thessalonian. At upang hintayin ng kanyang anak na mula sa langit, galing sa langit, na kanyang ibinangon, bumaba, namatay, ibinangon mula sa mga patay, si Jesus nga na magliligtas sa atin mula sa galit na darating. Kasi ibabagsak talaga ng Diyos, kasi mapagpahinuod siya, darating ang time, ibabagsak na talaga. Pero yung time na yon, alam ng Diyos na meron na siyang isinugo na tagapagligtas. Para ang matitira na lang doon, yung hahatulan, yung mga hindi pinili. Amen. Mahalaga po yun. Kaya dito, ibig sabihin, hinintay niya talaga na mangyari mga bagay, sinugo niya, tapos namatay, nabuhay na maguli, para makakatuparan ang kanyang ginawang propitiation. Okay, tuloy. Una, dalawa lang po ito, o 3 points lang po ito, ang kinaroroonan ng pampalubag loob ng Diyos. Meron pala nito. Yung lugar, pag sinabi kinaroroonan, lugar. Yung lugar na kinaroroonan ng pampalubag loob ng Diyos, nasulat po yan sa Old Testament. Old Testament pa lang meron na. Yung pampalubag loob ng Diyos na ginagamit. Kasi akala natin wala. Ito'y pangsamantala. Ang Old Testament, may mga ginagawa sila na ito'y pansamantala, pero doon tumitingin muna ang Diyos para mawala yung galit niya sa Israel. Meron lugar po. Tingnan po natin. Ang sabi po dito sa Exodus, sa lumang tipan, pansamantala po yan, Exodus chapter 25, verse 22. At di ay makikipagkita ako sa iyo. Sabi niya po, makipagkita. Lugar. Lugar po yung sinasabi niya po rito. At makikipanayam sa iyo. Lugar. Makikipagkasundo. Meron tayong gagawang Mula sa ibabaw ng luklukan ng, ang tinutukoy niya po ritong lugar ay yung mercy seat. Hindi pupunta ang Diyos sa lugar kung walang mercy seat. Yung luklukan ng awa. Pag wala yung luklukan na yon, hindi po pwedeng magtagpo ang tao at ang Diyos. Kasi ang Diyos ay galit sa tao dahil makasalanan ang tao. Pero siya po'y may nilaan na lugar para ipakita yung kanyang awa upang ang biyaya'y sumagana, upang ang biyaya'y dumaloy ang kapatawaran pangsamantala. Kasi pag nagawa nila yon, nawawala na, pero pag gumawa pa rin sila ng kasalanan, galit na naman ng Diyos. Iyon po yan nangyayari po sa Israel at sa mga tao noon. Sabi niya, sa gitna ng 2 kerubin na nasa ibabaw ng kaba ng patotoo, tungkol sa lahat ng mga bagay na ibinigay ko sa iyo, iutos sa mga anak ni Israel, kailangan doon tayo magtagpo-tagpo sa mercy seat na nilagay po ng Diyos sa kanila. Dahil doon lamang po sila magtatagpo. Hebrews chapter 9, verse 5 to 7. Sa ibabaw nito at ang mga kerubin at kaluwalhatian na nagsisililim sa luklukan ng awa, na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapag-uusapan ngayon na isa-isa kasi mahirap talaga aralin po yan. Kasi pinapakita lang dito, inireconcile na lang talaga ngayon yung Hebrew word sa New Testament na babanggitin ko mamaya. Inireconcile po yan, kaya isama po yung Hebrew na yan sa New Testament. Pero ginagamit po dyan, Hebrew word. Mga Hebrew po kasi ito, scholar na gumawa nito nagtala po nito para maisama sa New Testament na pagsasabihin ko sa inyo mamaya. O Septuagint kung tawagin po yan. Okay, tingnan po natin verse 6 para ma-reconcile lang yung mga salita sa New Testament galing sa Old Testament. At sa ganitong pagkakahanda, ang mga bagay na ito sa unang tabernakulo, Old Testament, ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote. Bakit? Doon sila nagtatagpo sa luklukan ng awa na tinutupad ang mga katungkulan nila. Pang-7 po.
Tingnan po natin. Datapwat sa ikalawa ay pumapasok na nag-iisa ang dakilang saserdote. Yung dakilang high priest po yun. Pero may mga priest po siyang kasama, naghahandog din. Pero yung isa, yung pangalawa na papasok sa pinaka-Holy of Holies, isa lang pong papasok po doon. Yung pinaka-high priest, yung punong saserdote, papasok lang doon. Hindi lahat papasok, isa lang. Yun po yung ginagawa nila. Ano kaya? Bakit kaya? Bakit kaya? Tingnan po natin na mag-isa dakilang saserdote, minsan sa isang taon, 1 year lang na ito, at hindi walang dalang dugo. See? Bakit ginamit dito yung dugo? Di ba pinapatay yung tupa, yung hayop, doon? Bakit? Nandun po kasi yung propitiation sa dugo. Dahil sa inosenteng mamamatay, tutigis ang dugo, doon nakatingin ng Diyos sa mamamatay. Kaya luklukan ng awa, dadaloy yung biyaya kung merong papatayin na titigis ang dugo. Kaya balubag loob ng Diyos, mawawala ang galit niya kasi sa ginaganap nila. Kasi nakipagkasunduan Diyos sa tao noong panahon na yun, wala pa si Jesus Christ, na dapat itong gawin nyo para pangsamantalang nawawala ang galit ng Diyos. Amen. Mahalaga po yan na inaandog patungkol sa kanyang sarili at sa kamalian ng bayan kasi may isang gagawa po niyan na babanggitin po natin. Tuloy po natin. O yan po yan. Yan po yung sinasabing pangsamantala na ginagawa. Sa lumang tipan po yan. Yun yung kinaroroon ng pampalubag loob ng Diyos. Sa ikalawa, sa bagong tipan, tingnan po natin yung bagong tipan. Pag sinabing bagong tipan, ito'y tumutungkol sa bagong ginawa ng Diyos na kasunduan. Unang kasunduan, ito gagawin nyo para mawala yung galit ko, yung kasalanan nyo yung mapatawad. Pero ngayon, sa bagong tipan, ito'y permanente na. Hindi na po ito mawawala. Kumbaga lagi nang naroroon yung pampalubag loob. Mananatili na. Minsan lang po yon yung pampalubag loob. Nung nakaraan, ginagawa taon-taon, pero ngayon minsan na lang. Alaga po siya. Permanente, saan po ito, yung lugar? Kaya pinagbabanggit po natin, yung kinaroroonan ng pampalubag loob ng Diyos, saan? Una, sa mercy seat, na doon may pinapatay, di po ba? Kailangan ihandog yung inosente, at ngayon, permanente pinag-usapan natin na meron na talagang hinandog. Puntahan po natin yung cross. Yung luklukan ng awa, nandun po dumaloy yung dugo ni Jesus Christ. Saan? Sa cross. May namatay sa cross. May inosenteng namatay. Inosente sa kasalanan. Na hindi kayang magkasala. Sabi niyo po, hindi kayang magkasala. Kasi bakit? Nagtiis siya kasi alam niya na dapat niyang tiisin yun para sa atin. Para magpalubag loob sa Diyos. Doon po naganap yung permanente. Kaya nga, binanggit niya po doon yung salitang, it is finished. Yung kautusan na meron, na taon-taon na ginagawa nyo, tapos na yon, inihandog na ako para sa inyo. At sapat na ito. Wala nang handog pa para sa pampalubag loob ng Diyos, kundi ako lang. Tingnan po natin ang sinasabi sa Colossians chapter 1 verse 20. Sa pamagitan niya ay pakipagkasundi sa kanya ang lahat ng mga bagay. Reconciliation, pinag-aralan natin nakaraan yan. Inuna ko lang po yan para may idea tayo. At pinayapan niya sa pamagitan dugo, atonement, o pagtubos sa atin ng kanyang krus. Saan? Krus, yung luklukan ng awa, dumaloy saan? Sa pinatay na si Jesus Christ na nagsakripisyo. Makinig kayo, mahalaga po yan. At sabi niya ng kanyang krus, sa pamagitan niya, sinasabi ko, maging ang mga bagay sa kalupaan o sa mga bagay sa sangkalangitan. Ibig sabihin, nagkasundo na. Bakit? May nangyari ng magpalubag loob sa atin. In Romans chapter 5 verse 10, unti-untiin po natin. Sapagat kung noong tayo mga kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa nga ngayon, nakapagkasundo na, ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay na binanggit ko kanina. Ngayon, puntahan po natin yung main text
Kasi inuna ko lang po ito para maintindihan natin yung pagkasundo, yung galit, mawala. Para ipakita yung salita po ritong salitang propitiation, 1 John chapter 2. Pero hindi tayo sa 2. Puntahan muna natin yung 1. Bakit sinabi yung chapter verse 2? Dahil sa verse 1 ay may maganda. Binitin ko lang po ng konti para maintindihan natin. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay nga ito ay isinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag. Take note, magkasala. Sunod, ilagay nyo po sa mind nyo, magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, sige, nagkasala ulit. Para huwag kayong magkasala. Lumayo sa pagkakasala, nagkasala kayo eh. Ngayon, itong aral na ito, para huwag kayong magkasala. Ngayon, kung magkasala, ano mangyayari? Kung magkasala kayo, ay may tagapamagitan tayo sa Ama. Ito'y tinuturo, nagkasala ka, may propitiation na, para huwag ka na magkasala, tingnan mo si Jesus Christ. Ngayon, pag nahulog ka sa pagkakasala ulit, halimbawa lang ibig sabihin ito, kahit meron ka pang future na mali, o naging kasalanan, may tagapamagitan tayo sa Ama. Hindi na puputol yung pampalubag loob ng Diyos na kay Kristo. Hindi ka perpekto sa gawa mo kasi nasa laman pa tayo. Pagdating ng time, magiging maayos yan. Pero as we grow as a Christian, makikita po natin yung unti-unti. Kaya nga sinasabi rito, assurance po ito, na sinasabi, para huwag kang magkasala, eto kasi yan. Kasi makasalan talaga lahat ng tao eh. Nung dumating si Jesus Christ, para tayo hindi magpatuloy sa pagkakasala. Pero pag magkasala tayo, huwag kayong mag-alala. Don't worry, bakit? Meron tayong tagapamagitan sa Ama. Sino? Si Kristo. Jesu Kristo ang matuwid, isa righteous. Diba? Ibig sabihin siya yung ating advocate. Abogado. Ang ginagamit po salita dyan, abogado. Siya yung advocate natin sa harapan ng Ama. Verse 2. Ganda, di ba? At siya ang pampalubag loob. Kaya magkasala, huwag kang magkasala eh. Inuutos, huwag niyong gawin yan. Pero pag dumating ang time, nagkasala ka, huwag kang mag-alala, may tagapamagitan tayo. Kasi siya yung nagpalubag loob. Purihin ang Panginoon. Di po ba? Kamangha-mangha yung atonement. Kamangha-mangha yung salitang ginamit dito. Kasi sa verse 1, pinakita yung kahinaan na andun ng tao, nasa kahinaan. Pero may tagapamagitan tayo, dinidin, may tagapamagitan tayo, at may pampalubag loob kasi. Siya kasi yung pampalubag loob, si Jesus Christ na matuwid. Nasabi niya, sa ating mga kasalanan, even though sa magiging mali mo pa o pagkakasala, meron pong pampalubag loob dyan. Eternal po yung propitiation. At sabi, hindi lamang sa atin sa mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman na pinanggit ko po kanina. At pinakita po natin yung context nito, na dito kahit magkamali, prone pa rin tayo magkamali. Diba? Pero meron tayong pampalubag loob. Sino? Si Jesus Christ na matuwid, na siyang ating advocate sa Ama. Amen. Kaya ang Diyos hindi nagalit dahil kay Jesus Christ. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang ginamit pong salita po, binanggit po natin yan kanina, yung hilasmos. Yung salitang to render favorable. Ibig sabihin, araw-araw, hanggang matapos ang buhay natin, may favor tayo, hindi galit ang Diyos sa atin. Yun yung hilasmos. Pangalawa, una, ang kinaroroon ng pampalubag loob sa lumang tipan, pansamantala, bagong tipan, permanente na ginawa ng Panginoon na propitiation. Pangalawa, ang resulta ng pampalubag loob ng Diyos. May resulta yan, hindi pa pwedeng wala. Ano resulta niyan? Sa una, sa Diyos, ano sinabi diyan? Ang resulta sa pagpapalubag loob ng Diyos, una, nalulugod na ang Diyos na pag sinabi nalulugod, pleasure, parang bigay todo siya, kaya nga pleasure po ito eh. Kumbaga sa yung salitang hilasmos na ginamit ng kanina, yung to satisfy, na-satisfy ang Diyos eh.
Kaya siya lugod na magpatawad sa tao. Magpatawad sa pinili. Kumbaga sa ano, wow, siyad na siyad siya. Kumbaga, di ba, pag kumain tayo, di ba, parang, wow, sarap di ba? Parang di mo maisalarawan yung galak at tuwa kung gaanong kaluguran pa ang ibibigay niya. Di ba? Kulang ang salita, parang ganon. Pag ikaw ka nasiya, parang kulang ang salita, di ba? Hindi ma-express ang joy mo pagka natanggap mo yung mga bagay na gustong-gusto mo, di ba? Ang Diyos, nung tinanggap niya yung pampalubag loob na binigay niya na si Jesus Christ, siya'y nalugod na magpatawad. Kapuri-puri ang Diyos. Dakila talaga siya. In Romans chapter 3, tingnan po natin, in Romans chapter 3, yung resulta ng pampalubag loob ng Diyos na ginawa, nalugod siya sa tao at handa na siyang magpatawad. Di ba? Nung pansamantala, napapatawad pa siya, pero laging bumabalik. Kasi bakit? Wala pang ganap na propitiation. Wala pang ganap na pampalubag loob na perpekto. Si Jesus Christ naging perpekto. Verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Tingnan po natin ang context kasi ginagamit natin itong salitang ito Ang lahat ay nagkasala ay siguradong sa pamantayan ng Diyos, sablay, ano mangyayari? Tegpas. Tigok. Pero sa 24, tingnan po natin, palibhas ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, tinitingnan ng Diyos, si Jesus Christ, kahit tayo hindi nakakabot sa pamantayan, tayo ay maayos sa harapan ng Diyos. Dahil kay Kristo. In Hebrew chapter 2 verse 17, i-reconcile po natin, kaya't nararapat sa Kanya na lahat ng mga bagay ay matulad sa Kanyang mga kapatid. Sino tinutukoy niya rito? Si Jesus Christ. At yung mga kalahi niya. Sana maintindihan niyo po ito. Upang maging isang dakilang saserdote permanente, maawain at tapat sa mga bagay, maawain at tapat, na nauukol sa Diyos, eto, note nyo po ito, upang gumawa ng pampalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Tingnan po natin doon sa Romans chapter 3, ibabalik ko ulit, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, pero dahil sa ating Panginoong Jesucristo, ano po nangyari? Dahil sa kanyang mga kapatid, siya'y naging dakilang saserdote. Kasi yung unang saserdote na taon-taon naghahandog at may kamatayan na hindi kayang bigyan ng kasiyahan ng Diyos, ang Diyos na ang gumawa. Para doon maging permanente na matulad tayo kay Jesus Christ na kapatid. Amen. Ibig sabihin, yung ginawa ni Jesus Christ, nararapat sa kanya na lahat ng bagay ay matulad sa kanyang kapatid. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon, yung siya'y matuwid o siya'y nagpalubag loob, ibig sabihin, even tayo nakaharap sa Diyos dahil sa kanya, ang Diyos ay merong parang kalmang-kalma yung kanyang puso niya. Para tayo hindi parusahan. Kasi bakit? Ibinigay niya na yung kapatawaran sa atin Tingnan po natin bakit sa itong Hebrew, ito sinasabi ko kanina, itong Hebrew, ginamit po dito yung salita, yung propitiation dyan. Sinasabi ko nga yung bakit inilagay ito ng mga Hebrew na tagapagsulat para i-reconcile kung ano ginamit sa Old Testament. Kaya kung bakit ang New Testament merong Hebrew, yung mga Hudyo po ito na scholar na pinagsama-sama yung katagang salita na ginamit dito. Yung pampalubag loob sa kasalanan. Yung binanggit ko kaninang kaporet, yung salitang atonement. Kasi kaya inilagay itong Hebrew nito para maintindihan natin yung ginagawa ng Old Testament para i-reconcile doon sa tunay at ganap na mag-a-atone. Magtutubos sa atin. Si Jesus Christ po yun. Kaya na-reconcile po ito. When the writers of Hebrews needed a Greek word, dinailangan niya ng Greek word para isalin yung gusto niyang sabihin, to say that Jesus made propitiation, he chose the verb hilaskomai. Ginamit niya yung salita rito, hilaskomai, yung pampalubag loob.
Hindi na po ginamit dito yung hilasmos. Ginamit niya dito, dinagdagan niya. Ibig sabihin, meron siyang ginamit na intensive. Makinig kayo, mahalaga po ito. Mas mabigat. Tama po si Pastor, mas pinalakas yung pagkakahulugan ng hilasmos. Yung ginamit niya dito, hilastomai. Ang ibig sabihin dito, which mean yung hilastomai, sa Septuagint, ito po yung always meant to forgive. Nung panahon nila, pinapatawad sila minsan lang. Pag nagkasala, kailangan na naman nilang maghandog. Pero ngayon, pinagtibay na, ito yung nagpapakita ng pardon. Yung pagpapawalang sala, pinalalaya na sa kasalanan ang tao. Dahil doon sa Hebrew word na ginamit dito, na inireconcile doon sa Greek, sa Griegong pagsasalin. Kaya nagkasundo po ito. The Septuagint regularly use exilasmokomai. Ang ibig sabihin to, wherever na sinasabi niya rito, intensive na sinasabi niya rito, pinalakas niya ito, almost identical form of the verb whenever the Hebrew Bible report a priestly are to make atonement na ginagawa ng mga priest noon, Old Testament. The biblical background in the Septuagint justified the translation para may pagkasundo niya yung gamit ng Hebrew at nung Greek word sa New Testament, na ang salitang pampalubag-loob ay isa lang pong salita para sa kanila, gamit pa rin nila yung salitang atonement. Ginamit pa rin. Pero dahil sa Griego siya ginamit, kuha pa rin dito yung hilasmos. Kaya hilaskomai. Pinataas lang niya, pinalakas lang niya yung pagkakaibig sabihin. Ibig sabihin, eternal na ang ginawa ng Panginoon. Pinatatag na ito. Ibig sabihin, wala nang handog pa. Pinalakas na. Nino, ni Jesus Christ siya ang pampalubag loob ng Diyos. Amen. Tuloy po natin. Ang sabi po dito, pangalawa, una, ang resulta ng pampalubag loob ng Diyos, nalugod na ang Diyos na magpatawad. Pangalawa, bilang huli, na sinasabi po rito, na nilagay ko, nalulugod na ang Diyos. Basahin po natin. Kumbinsihin tayo dito. Okay, basahin natin sabay-sabay. Go! Salamat sa Panginoon. Biruin mo, anong ginawa natin? Pero inaring ganap tayo kahit tayo makasalanan. Kung tutuusin, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero bakit inaring ganap tayo parang hindi tayo nagkasala? Kasi nga po, dahil doon sa ginawa ni Jesus Christ. Dahil doon sa personang namatay na nag-atone. At ito'y sinasabing salita, atonement, na itong ibig sabihin, yung propitiation, nagpalubag loob. Kaya ang Diyos nalulugod na siyang ibigay ang pagpapatawad. Pangalawa, ariin pa tayong ganap. Yung parang tingin sa atin, banal na banal. Perfect. Wow. Glory to God. Yung parang, even the single sin, walang bahid ang tingin sa atin because of Christ. Wow. Ang gandang mensahe na binigay ng Panginoon. In Romans chapter 3, may nilagay po ako dyan, notice, nalulugod na ang Diyos na ariring ganap ang makasalanan. May nilagay po ba ako dyan? The work of Christ on the cross in which He met the demands of the righteousness of God's justice and canceling the guilt of man's sin. Wow! Grabe! Biruin mo, guilty naman talaga tayo sa kasalanan eh. Diba? Pero inalis niya dahil doon, hinihingi ng Diyos, ginawa niya na siya matuwid. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Sinong gumawa? Diyos pa rin. May ginawa tayo para magpalubag loob tayo sa Diyos. Para yung galit ng Diyos mawala. Kahit anong handog na gawin natin, malulugod ba ang Diyos sa atin? Wala. Kung wala si Jesus Christ. Contribution natin kasalanan. Take note, tignan nyo po ito. Nung unang paghahandog, kahit anong ang handog eh. Nung paghahandog ni Abel at ni Cain, makinig kayo mabuti. Bakit nalugod ang Diyos handog ni Abel? Dahil sa faith niya na meron pang palubag loob sa kasalanan niya. Hello? Na hindi siya paparusahan ng Diyos dahil meron mamamatay na tupa.
na meron tagapagligtas. Yun yung faith niya. Amen. Kaya ang tao, kaya na, ito mga si Cain nga naghandog na napakaganda 'Di ba? Hindi ano yon, napakaganda talaga noon. Pero bakit hindi tinanggap? Kasi hindi magpapalubag loob ang Diyos diyan. Masakit pa sa Panginoon sa tingin niyan. Mas maganda sa kanyang tingin na mayroong Panginoon na magliligtas sa atin. Doon siya nalulugod kay Jesus Christ. Kaya pag nakakonect na tayo kay Jesus Christ, sigurado po yung biyayang pampalubag loob, tinanggap natin sa Diyos dahil kay Kristo. Amen. Ang ganda niyan. Tuloy po natin, Romans chapter 3, verse 25 to 26. In Romans chapter 3, 25, na siyang inilagay ng Diyos, binalik ko po yan, inulit ko po yan kasi may ginamit po salita dyan. Na siya inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya ng kanyang dugo upang atonement po yan, kapuret, upang makilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawang na nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Ito po yan, ginamit niya po yan, yung salitang pampalubag loob, yung hilasterion. Kung tingnan nyo sa Griego, hilasterion po yan. Yung salitang ginamit po diyang hilasterion, yaan po yung nasatisfied ang Diyos sa ginawa ni Jesus Christ. Yan po yung nagbayad na ating kasalanan, kaya wala nang nakita ang Diyos sa kasalanan dahil inako na ni Jesus Christ. Binayaran na ni Jesus Christ. Repaying a debt. Yun po yung ibig sabihin yung hilasterion. Yung expiation, yung sinasabi po natin, atonement po yan. Inirepair po yan doon po sa atonement. Kaya itong hilasterion na to, pinapakita yung pangpalubag loob ng Diyos dahil yan sa dugo na sinasabi ko kanina, paulit-ulit sinasabi ko sa inyo kanina, atonement, ginamit na rin po yan. Kaya ngayon, nakikita natin ang ganda at perpektong gawa ng pagliligtas ng ating Diyos buhat pa man nung una na isinakatuparan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, last na ating point na naiwan, ito'y biyayang, mula sa Diyos. Huwag tayo makakalimot. Lagi, lahat ay biyaya. Lahat ay regalo. Ibig yung mga ginagawa natin, regalo po ito. Ba't kayo nandyan? Regalo po yan. Ba't ako nandito? Regalo po ito ng Diyos sa atin. Makinig kayo mabuti. Bakit ko po ito sinabi? Kasi po, ginamit po dito yung salitang hilasmos sa verse na ito. Tingnan po natin yung 1 John chapter 4 verse 10. Ito'y biyaya. Tingnan po natin bakit tinawag na biyaya ito. Narito ang pag-ibig. Take note, pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Na sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Take note, galing po tayo sa chapter 2 ng 1 John. Pero bakit sa 1 John, gumamit pa rin po siya ritong salita ng hilasmos. Ginamit niya rin po ito. Bakit po kaya? Ito'y biyaya. Ba't kinuha ko itong biyaya? Biruin mo, inibig ka ng Panginoon, di ka naman kaibig-ibig. Anong tawag doon? Binuo sa'yo yung pag-ibig, di ka naman kaibig-ibig. Ang tawag doon, biyaya. Nirigalo niya yung pag-ibig para sa'yo. Iniibig niya yung kanyang anak, pero sinakripisyo niya yung kanyang anak alang-alang sa atin. Iniibig tayo. Yung context po niyan, ginagamit po diyan, kaya yung pampalubag loob, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga pinili. Na hindi niya dapat hatulan. Pero dahil sila, parang galit pa rin ng Diyos kasi wala pang naging ganap na paghahandog. Pero nung dumating ang Panginoon, lalubos na tayo'y inibig. Kaya nagkaroon tayo ng kapatawaran na sinasabi kanina, nalugod ang Diyos na tayo panawarin at nalugod ang Diyos na ariin tayong ganap. Kasi nga po, inibig niya tayo dahil sa pampalubag loob ng kanyang anak na si Jesus Christ sa ating mga kasalanan. Ephesians, ginamit po dyan, hilasmos, atonement. Yan po yung sinabi po dyan. Okay, in Ephesians chapter 1 verse 4, i-connect ko lang po siya kasi tayo mga pinili. Ayon sa pagkapili sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang maging, ano daw po yan? Mga banal,
Pero nagkasala, di ba? Nung sinilang tayo, nagkasala tayo. Dahil tayo nagmula sa lahi ng makasalanan, si Adan ay nagkasala, kumalat ang kasalanan, kaya tayo ay may kabayaran. Mamamatay tayo dahil sa kasalanan. Di po ba? At ang sinasabi niya po yan, upang tayo maging banal at walang dungis saan? Sa harapan niya, take note nyo po ito. Kahuli-huli yan, basahin natin, go! Bakit po sinabi pag-ibig? Ba't ginamit dyan yung word na love? Before the foundation of the world, inibig niya na tayo. Pero dahil tayo namuhay dito sa mundo, makasalan tayo, galit siya. Pero naging perpekto ang pag-ibig lalo nung ibinigay niya yung kanyang anak para sa atin. Propitiation. Kaya tayo naging walang dungis, kaya tayo walang kapintasan na sinasabi niya, naging banal tayo dahil sa harapan niya sa pag-ibig. Wow! Gaano kalaki ang biyayang yon? Napakalaki. Karapat dapat siyang luwalhatiin sa mga bagay na yon. Conclusion. In John chapter 16 verse 17, tignan natin, sapagkat sa kanyang kapuspusan, si Jesus Christ, ay nagsitanggap tayong lahat ng biyaya sa biyaya, galing sa biyaya, nung una pa man may biyaya na, pinili tayo, di ba? Hanggang ngayon, nagkasala tayo, may biyaya pa rin. Nung tinubusan tayo ng Panginoon, lalong sumagana ang biyaya. Nung nagkakamali pa rin tayo, nagkukulang pa rin tayo, may biyaya pa tayo makaahon. Bakit? May banal ka na espiritu, lalong sumagana ang biyaya. Amen. At ang sabi niya rito, galing sa Panginoon ito. Sa Kanya lamang po yun. And 17, tingnan natin, sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moses ang kasulatan, ang biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesus Christ na siya po yung propitiation. Amen? Kaya na kay Kristo lamang po yun. Hindi po doon sa pare para tayo mapatawad, magkumpisal. Hindi sa Papa sa Roma, sabi ni Pastor. Kasi ang tao ngayon, yung pampalubag loob ng Diyos, pagka dumating sila sa priest, di ba? Kailangan nila magkumpisal para patawarin. Dapat tayo magkumpisal kay Jesus Christ eh. Hello? Kasi siya yung pampalubag loob ng Diyos para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Amen. At pagkukulang. Tuloy, sa last verse po natin, hindi po naitama po yata yan. Yung salita po dyan sa 2 Peter, pero ninote ko po siya. 2 Peter chapter 3 verse 18, makinig kayo, ito iiwan ko po sa inyo para tayo ay lalong lumakas sa biyaya ng Panginoon. Sabi sa chapter 3 verse 18 ng 2 Peter, datapwat magsilago kayo. Sabi niyo po magsilago. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon. Kasi the more na lagi tayong tumitingin sa Panginoong Jesus, the more ang biyayang sumasagana. Kaya tayo lumalago sa biyaya dahil kay Jesus Christ na pinagmulan na sinasabi sa diyan kanina. Sinabi niya rito sa 2 Peter chapter 3 verse 18, datapwat magsilago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon. Knowing deeply sa ating Panginoon, parang kulang pa. Pero habang nag-aaral tayo, lalo nagiging abundance ang ating great na pagtingin sa Kanya. Tumataas at lumalakas ang pagtingin natin siya at paghanga sa ating Panginoon. Kaya ang buong karangalan na ibibigay sa Kanya. At tagapagligtas na si Jesucristo, isinakatuparan ng kaligtasan ng mga pinili dahil kay Jesus Christ. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Makinig kayo mabuti. Even tayo tagapagturo, even tayong mga nanggagawa ng Panginoon, huwag tayong magmalaki kung nakakagawa tayo. Ang lahat ng kaluwalhatian, ang lahat ng karangalan, magpakailanman sa Panginoong Jesus na ating propitiation sa ating Ama para tayo mapatawad. To God be all the glory. Salamat po.